Napaka-importante ng breed. In fact, sa lahat ng mga seminar natin, importante na makuha natin yung tamang breed. Depende sa gusto nating i-produce ng mga baboy. Nagpo-produce tayo ng pang-inahin, nagpo-produce din tayo ng pang-bebentahin. So, depende kung ano yung gusto nating i-produce na baboy, merong naaayon na breed para doon. Ang pag-aalaga ng baboy, 80% na sa tamang breed. Kung tama yung breed na ilagaan natin, tuloy-tuloy na madali ang pag-alaga ng baboy. Sinasabi ko lagi, nagsisimula ang kalbaryo mo sa pag-alaga ng baboy pag hindi tama ng iyong breed. Kasi pag ang breed mo ay hindi talaga pang-inahin, mahirapan manganak yan, matagal manganak yan, mahirapan ka maglandi niyan. Pag nanganak yan, hindi nagpapagatas yan, ayaw mag-alaga ng biik. Doon ang gagaling yung kita natin. So, importante talaga, yung record, tanungin natin. At kung walang record, yung mata natin, train tumingin ng magandang breed ng baboy. Kaya nga talagang tumutok tayo sa characteristics ng isang magandang dumalaga. Mahaba ang katawan, 120 kilos at 7 months. Kasi pag haba o laki, subjective yun eh. So, kailangan meron kang timbangan. Kasi may iba naman dyan, 9 months, wala pang 120. O naka 120 pero isang taon na palang edad. So, importante, alam natin. Nagtatanong tayo kasi negosyo ito. Ang ating pure ay large white yung babae at landrace yung lalaki. Okay, yung barako. Yung anak nun, kadalasan tawag natin dyan, yun yung mga F1 or first generation. Yung F1, kadalasan ay bumabagsak ang performance ng 10%. So, meaning, for example, kung ang pure na nanay ay tumitimbang ng 150 kilos at 7 months. Ang potential niyan ay 15 piglets na pinapanganak tuwing anakan. Ang anak niya na F1, bababa ng 10% ang performance. Ang F1 mo ay nasa 40 na lang. Ang timbang niya ay bumababa. Ang F1 ay nasa 140 kilograms na lang. Pag binread mo ulit yung F1, ang tatay uli ay landrace or large white kasi gusto mo ma-maintain pa rin yung dugo ng landrace large white. Ang anak nun, ang tawag nun F2. Ang F2 nun, pababa pa rin ang performance. Yung F2 mo, nasa mga 130 kilograms na lang, paliit ng paliit. Yung kanyang potensyal din na magbigay ng dami ng biik, 13 na lang dito sa F2. Kaya kadalasan, yung F2, yun na yung terminal sow ng mga malalaking farms. Yun na yung huling-huling pwedeng gawing nanay. Yung mga anak ng F2 ay pangbebentahin na. Pangpalengke na yan. So, kung ginawa mong nanay yung pangpalengke na, that means hindi ka na makakuha doon ng malaking mga baboy na umabot ng 120, hindi ka na makakuha doon ng marami kong mag-anak kasi yung kanilang dugo, hindi na talaga makapagbigay ng ganong potensyal. Kaya importante na talaga mag-develop ka ng pang-inahin, ang alagaan mo ay pang-inahin, kung gusto mo ang anak noon ay talagang pang-inahin. So, kailangan pumili tayo ng mga breed na talagang pangnanay. At dalawang breed sa Pilipinas ang napaka-common kasi nandoon yung mga characteristics ng magandang nanay. Number 1 dyan ay yung large white o yung Yorkshire. Kasi yung large white o yung Yorkshire, yun yung talagang pinakamataas ang estrogenic characteristics. Ano ba yung estrogenic? Ang estrogen kasi ang hormone ng nanay. Hormone ng babae. So, pag mataas ang characteristics ng hormone ng babae, natural yan na malaki silang baboy kasi pangnanay sila. So may kita mo talaga ang target natin dyan ay kung sila ay dumalaga, nasa mga 7 months, no? Physically mature na sila, kailangan ang pinakamababang timbang nila ay 120 kilos. Ang mga large white ay known talaga yan na mababait kasi nga with the estrogenic characteristics, they are very good mothers and malakas sila magatas. So with that comes na napakaganda ng kanilang number of mga mammary glands o yung suso ng mga baboy, well-developed, well-spaced, at hindi bababa sa 7 pares. Yun yung kagandahan sa mga good mothers like large white. Ang large white naman ay meron ding kahinaan, okay? Maraming large white din naman ang hindi masyadong mahaba ang katawan. Importante sa isang inahing baboy ang mahaba ang katawan. Ang tawag natin dyan ay yung rearing capacity. Mahaba ang kanyang katawan, mahaba din yung kanyang matres. Maraming kayang pumasok at maluwang na lumaki yung mga biik habang binubuntis. So, kaya-kaya mong malalaki ang biik pagkapanganak. Dito naman sa mahabang katawan, sikat ang breed na landrace.
Si Landrace kasi naman ang breed ng baboy na marami rin kumag-anak, magaling din mag-alaga ng biik, malakas din magatas, at maganda ang kanyang rearing capacity. Pag kinrossbreed mo siya sa may rearing capacity Landrace, yan yung perfect na mga F1. Yan yung mga perfect na mga F2. Pag ikaw ay backyard at hindi mo klaro, hindi mo alam kung ano yung record at genetics ng baboy na binibili natin, itong hanapin mo. Mahaba ang katawan, para masayang mahaba, that means kung 7 months yan, 120 kilos. Kasi kung 120 kilos yan, malaking baboy yan. Pangalawa, kailangan yung ulo niya. Tingnan mo. Yung ulo niya dapat maliit, pero yung tenga ay nakataas. Para nakita mong dugo yan ng large white. Bakit maganda yon? Kasi ang large white, maliit ang ulo, kasi importante sa inahin na maliit ang ulo. Kasi habang nagbubuntis yan, mabigat ang kanyang binubuntis, mabigat na yung kanyang katawan, mabigat pa yung ulo, ayaw nang tumayo nan. So pag siya naging inahin, malakas magatas, marunong mag-alaga ng biik. Hanggat may sumususong biik, pinapasuso nila, hindi sila kuripot sa kanilang pagagatas. Yan yung hinahanap natin para makuha natin ang 12 na anakan, 12 na piglets tuwing anakan, 1.5 na timbang pagkapanganak, at 8 kilos pagkawalay. Tayo naman ay gumagamit ng tatay, depende naman kung ano yung gustong anak natin ng tatay. So halimbawa, kung ang gusto natin ay ang anak ng tatay ay pang-inahin. Okay? So, kung pang-inahin yan, kailangan ang tatay din ay Landrace large white. Kasi gusto mo yung mga anak niya pang-inahin. Nami-maintain pa rin yung dugo ng large white at ng Landrace. So kaya ang typical na example dyan ay magsimula ka muna sa purong large white na babae, tapos yung tatay ay Landrace para makuha mo yung crossbreed. Yung anak nun, yun na yung mga F1. Ang mga anak ng F1 ay ginagawa pa rin inahin, kailangan ang tatay din ay large white din or Landrace. Para yung anak ng F1 na F2, maganda pa rin gawing inahin. Mag-iiba naman yan kapag ang mga anak mo naman ay pangbebenta. Ang mga hinahanap naman ng mga bumibili ng baboy para ibenta sa palengke, ang hinahanap nila ay hindi naman yung malakas magatas, hindi naman yung marami kong mag-anak. Ang hinahanap nila ay yung maganda ang karne, hindi matubig yung karne, firm, pero walang taba masyado. No? Hindi humihiwalay yung taba. Manipis ang taba, maganda ang karne. Hinahanap ng mga behero yung hindi sakitin. Tayo din nag-alaga ng mga fatteners, kailangan hindi sakitin. So kung tayo naman ay naghahanap ng baboy na pang fattener sa palengke, kailangan ang barako natin ay yung magbibigay naman ng ganong klase. At yun ang barakong durok. Ang tawag natin ay terminal bore. Meaning, terminal bore kasi ang kanyang kakastahan ay mga babae na ang mga anak ay pangbenta na. No? Hindi mo sa pwedeng gawin na pang-inahin yung mga anak kasi ang barakong durok naman ay hindi malakas magatas. Hindi mababait na mga nanay yan pag durok. Hindi yan marunong mag-alaga ng mga biik. At di yan masyadong malaki para marami kong mag-anak. So talagang ang durok ay terminal bore lang yan, ang mga anak ay pangbenta. So halimbawa, kung ikaw ay merong F2 na, no, second generation ng mga babae, dapat ang tatay ng mga yon, ang gagamitin ng barako ay durok. Para yung mga anak nun ay mabilis lumaki, mabilis mag-convert ng feeds into karne, maganda ang karne, manipis ang taba, mamula-mula ang karne na hindi matubig, at yung mga anak nun ay hindi sakitin. Bagay na bagay sa backyard. So yun na yung triple cross, no? Yung nanay mo ay crossbreed ng Landrace at large white, at yung tatay mo ay durok, ang mga anak nun, yun yung magandang bebentahing baboy sa palengke.